Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3. Handa na ba kayo? Manood, makinig, at sabay-sabay tayong matuto. Kaalaman at kaisipan, palalawakin. Mga kasanayan ay pauunlarin. Halina't alamin, bagong aralin, sa asignaturang Mathematics. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng unang markahan. Narito ang ating bagong aralin sa araw na ito. Paghahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng pangkat ng mga bagay gamit ang salitang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Basahin at unawain ang pangungusap. Tingnan kung sino sa dalawa ang mas marami at mas kaunti ang nakuhang bayabas. Namitas ng bayabas sina Allen at Annie. 5 ang napitas ni Allen. 3 naman ang napitas ni Annie. Narito ang larawan ng dalawang bata na namimitas ng bayabas. Bilangin natin kung ilan ang napitas na bayabas ni na Allen at Annie. Bilangin natin ang napitas na bayabas ni Allen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bayabas ang napitas ni Allen. Ilan naman kayang bayabas ang napitas ni Annie? Bilangin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. 3 bayabas ang napitas ni Annie. Batay sa larawan at sa kwentong inyong napakinggan, sagutin natin ang mga katanungan. Una, ilang bayabas ang pinitas ni Allen? Magaling! 5 bayabas ang pinitas ni Allen. Ikalawa, ilang bayabas ang pinitas ni Annie? Tama! 3 bayabas ang pinitas ni Annie. Ikatlo, sino ang mas maraming pinitas? Mahusay! Mas maraming bayabas ang pinitas ni Allen kaysa kay Annie. Ika-4, sino ang mas kaunti ang pinitas? Tama! Mas kaunti ang pinitas na bayabas ni Annie kaysa kay Allen. Ika-5, magkapareho ba ang dami ng kanilang pinitas? Magaling! Hindi magkapareho ang dami ng kanilang pinitas na bayabas. Dahil kay Allen ay 5 at kay Annie naman ay 3. Mas marami ang napitas na bayabas ni Allen kaysa kay Annie. Kaya masasabi natin na ang 5 ay mas marami kaysa 3. Mas kaunti naman ang napitas na bayabas ni Annie kaysa kay Allen. Kaya masasabi natin na ang 3 ay mas kaunti kaysa sa 5. Upang mas lalo nyo pang maunawaan ang ating aralin sa araw na ito, narito pa ang ilang mga halimbawa. Mayroong 6 na bulaklak sa unang pangkat at may 2 bulaklak naman sa ikalawang pangkat.
Kaya masasabi natin na ang 6 ay mas marami kaysa sa 2. Ginagamit natin ang katagang mas marami kung ang unang pangkat ay mas marami kaysa sa ikalawang pangkat. Sa ating ikalawang halimbawa, mayroong 7 paru-paro sa unang pangkat at 9 na paru-paro naman sa ikalawang pangkat. Masasabi natin na ang 7 ay mas kaunti kaysa sa 9. Ginagamit natin ang katagang mas kaunti kung ang unang pangkat ay mas kaunti kaysa sa ikalawang pangkat. Para sa ating ikatlong halimbawa, sa unang pangkat ay may 5 bubuyog at may 5 bubuyog din sa ikalawang pangkat. Kaya masasabi natin na ang 5 ay kapareho ng 5. Ginagamit natin ang katagang magkapareho kung ang 2 pangkat ay magkasing dami ng bilang. Sa paghahambing ng mga pangkat, ginagamit natin ang mga katagang mas marami, mas kaunti, at magkapareho. Gawin natin ang unang gawain sa pagkatuto. Ihambing ang pangkat A sa pangkat B. Lagyan ng check ang kahon ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, may 4 na pantasa sa unang pangkat at may 5 pantasa sa ikalawang pangkat. Ang 4 ay patlang kaysa sa 5. Ano ang ating magiging sagot? Mas kaunti, mas marami, o magkapareho? Magaling! Mas kaunti. Ang 4 ay mas kaunti kaysa 5. Para sa ating ikalawang bilang, may 10 pandikit sa unang pangkat at may 7 pandikit sa ikalawang pangkat. Ang 10 ay patlang kaysa 7. Ano ang ating magiging kasagutan? Tama! Mas marami. Ang 10 ay mas marami kaysa 7. Para sa ating ikatlong bilang, mayroong 3 bag sa unang pangkat at mayroon ding 3 bag sa ikalawang pangkat. Ang 3 ay patlang sa 3. Ano ang ating magiging sagot? Mahusay! Magkapareho. Ang 3 ay kapareho ng 3. Gawin naman natin ang ikalawang gawain sa pagkatuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangkat. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang unang bilang ay gagawin ko para sa inyo. Narito ang unang bilang. May 3 lapis sa pangkat A. May 5 lapis naman sa pangkat B. At may 4 na lapis sa pangkat C. Pagsunod-sunurin natin ang mga pangkat mula sa mas marami hanggang mas kaunti. At mula mas kaunti hanggang mas marami. Umpisahan nating ayusin ang mga pangkat mula mas marami hanggang mas kaunti. Aling pangkat ang mas maraming bilang ng lapis? Letrang B.
dahil ang pangkat B ay may 5 lapis. Alin naman ang sumunod na mas marami kaysa 5? Letrang C, dahil ang pangkat C ay may 4 na lapis. Aling pangkat naman ang mas kaunti ang bilang? Letrang A, dahil ang pangkat A ay may 3 lapis lamang. Ngayon naman ay pagsusunod-sunurin natin ang mga pangkat mula sa mas kaunti hanggang sa mas marami. Aling pangkat ang may mas kaunting lapis? Pangkat A, kagaya ng sinabi natin kanina, ang pangkat A ay may 3 lapis lamang. Alin namang pangkat ang mas marami kaysa 3? Pangkat C. Ang pangkat C ay may 4 na lapis. Ang 4 ay mas marami kaysa 3. Aling pangkat naman ang mas marami kaysa 4? B. Mas marami ang 5 kaysa 4. Kayo naman ang sasagot ng bilang 2 at bilang 3, mga bata. Palagi nating tandaan, ginagamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho sa paghahambing ng pangkat ng mga bagay o set. Ginagamit ang katagang mas kaunti kung mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ginagamit ang mas marami kung mas higit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ginagamit ang magkapareho kung pantay o magkasing dami ang bilang ng mga bagay sa dalawang pangkat. Para sa ating pangwakas na gawain, letrang A, paghambingin ang dalawang pangkat. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ang 4 na pantasa ay patlang kaysa 5 pantasa. Mas kaunti, mas marami, o magkapareho. Ikalawa, ang 5 bag ay patlang kaysa 5 bag. Mas kaunti, mas marami, o magkapareho. Ikatlo, ang 12 ruler ay patlang kaysa sa 8 ruler. Mas kaunti, mas marami, o magkapareho. Letrang B, pagsunod-sunurin ang mga pangkat. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga letra ng tamang sagot. Ayusin muli ang 3 pangkat ng mga lapis mula sa mas marami hanggang mas kaunti at mula mas kaunti hanggang mas marami. Umaasa akong naunawaan nyo ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!